Huwag mo nang takpan ang mukha mo ng maruming alampay na iyan, Mina. Mukha ka pa ring basahan na nakakahiya sa aming pamilya. Nandito lang naman po ako sa tapat ng simbahan para ibenta ang mga gulay na ito para po sa tuition ni Santino, Tita Salvacion. Tuition isang Fuentebella nag-aaral gamit ang perang galing sa maruming gulay sa bangketa. Binababoy mo ang apelido namin. Exactly, Tita. Kaya nga mas mabuti pang tanggapin na ni Mina ang katotohanan. Pirmahan mo na ang divorce papers na ito at iwan mo na ang lupa para sa kinabukasan ng mga bata. Elio, sabihin mo sa kanila, lupa ito ng mga pumanaw kong magulang. Bakit ninyo ako ginaganito? Mina, please, huwag ka nang magpaka-selfish. Para sa mga bata rin ito. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang babaeng nagiging dahilan kung bakit kinukutya ang pamilya natin. Selfish, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Sa isang iglap, tila huminto ang maligalig na tugtugan ng banda sa gitna ng plaza. Ang masiglang hiyawan ng mga tao para sa fiesta sa nayon ay naging isang malabong ugong sa pandinig ni Mina. Bago pa niya maitikom ang kanyang bibig na nanginginig sa matinding lumbay marahas, na hinablot ni Doña Salvacion ang manipis na alampay na nakatakip sa kanyang pisngi. Ang tela ay nahati sa gitna, lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkapunit na tila sumisimbod sa kanyang natitirang karangalan. Inilantad ng marahas na pagkilos na iyon, ang kanyang kanang pisngi, may kulay tsokolating marka ng peklat mula sa sunog, isang permanenteng paalala ng hirap at pagod mula sa pagtatrabaho, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, upang itaguyod ang pamilya ng kanyang asawa. Ang mga tao sa paligid ay nagmamasid, ang ilan ay nagbubulungan habang ang iba naman ay walang pakundangang itinutok ang kanilang mga telepono upang kunan ng video ang kanyang kahihiyan. Isang matinding init ang gumapang sa kanyang dibdib, hindi mula sa sikat ng araw, kundi mula sa nag-aapoy na kahihiyan na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tingnan ninyo ang mukha ng babaeng iyan. Mukhang demonyo na nagkakalat ng dumi sa tapat ng banal na simbahan. Ang boses ni Doña Salvacion ay umaling-awngaw, puno ng poot at pag-alipusta. Sa kanyang tabi nakatayo si Belen, suot ang isang mamahaling pulang bestido na tila sumisimbolo sa kanyang tagumpay, habang ang kanyang braso ay nakakapit ng mahigpit sa balikat ni Elio. Si Elio ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa ay umiwas ng tingin. Ang kanyang pananahimik ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo na bumaon sa puso ni Mina. Ni hindi niya magawang tingnan ang kanyang asawa, tila ba si Mina ay isang maruming basahan na hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Mama, huwag ninyong saktan si Mama. Isang maliit na boses ang pumunit sa nakalulunod na ingay. Si Santino, ang kanyang 9 na taong gulang na anak, ay mabilis na tumakbo mula sa hagdanan ng simbahan. Ang kanyang maliit na kamay, na may hawak pang Biblia, dahil katatapos lang niyang magsilbi bilang altar server sa misa, ay humarang sa hinarap ng kanyang ina. Niyakap niya ang binti ni Mina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may matapang na titig sa kanyang ama. Papa, bakit mo pinaiyak si Mama? Huwag mong saktan si Mama. Mabilis na lumapit si Belen, hinawakan si Elio sa braso at bumulong ng may halong pambubuyo. You see, Elio, ang bata nagiging bastos dahil sa impluensya ng nanay niya. Is this the kind of mother you want for your children? Tumingin si Elio sa kanyang anak, ngunit walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata, kundi takot at labis na kahihiyan sa harap ng mga tao. Santino, sumama ka na kay Tita Belen mo. Siya ang mag-aalaga sa inyo. Si Mina ay hindi na karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya natin. Yumuko si Mina, binuhat ang kanyang anak, at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ni Santino. Ang bawat hikbi ng bata ay tila nagdaragdag ng bigat sa kanyang dinadalang krus. Hindi siya nagsalita. Alam niyang walang silbi ang makipagtalo sa mga taong bulag sa pera at kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, may isang lihim na desisyon na nag-umpisang mabuo. Matapos ang masakit na eksenang iyon sa plaza, dinala ni Mina si Santino sa isang maliit na tindahan ng kape sa likod ng palengke. Doon ay naghihintay ang isang lalaking may hawak na makakapal na papel, si Attorney Santos, ang abogado mula sa Public Attorney's Office, na lihim niyang kinontak ilang linggo na ang nakalilipas. Mina, nagawa ko ng ihanda ang petisyon para sa pansamantalang pag-freeze ng inyong lupain. Mahinang paliwanag ng abogado habang iniaabot ang panulat.
Bilin ito ng pumanaw mong ama. Hanggat hindi mo napipirmahan ang paglilipat ng titulo, walang karapatan si Elio o ang pamilya niya na ibenta ang lupang ito kay Belen. Ngunit kailangan natin ng mga orihinal na dokumento na nasa kaban mo, pati na rin ang saksi na magpapatunay na pinilit kanilang palsipikahin ang iyong pirma. Salamat po, attorney, bulong ni Mina habang ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin habang pumipirma sa papel. Ihahanda ko po ang mga orihinal na dokumento. Kay Rosenda ko po balak ipagkatiwala ang mga kopya dahil siya lang ang tanging kaibigan na maaasahan ko sa bayang ito. Nang dapit hapon na bumalik si Mina sa kanyang maliit na bahay kubo sa gilid ng bundok, ang katahimikan ng paligid ay nagdulot sa kanya ng pansamantalang ginhawa mula sa maingay at mapang-alipustang plaza. Habang nagluluto siya ng simpleng hapunan, isang mangkok ng pinakbet mula sa mga natirang gulay na hindi na ibenta, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Si Rosenda ang nakatayo sa labas, may hawak na maliit na supot ng tinapay. Ngunit napansin ni Mina na ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga kamay nito ay malamig at patuloy na pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang lumang blusa. Mina, balita ko ang nangyari sa plaza. Pasensya ka na hindi kita natulungan, mahinang sabi ni Rosenda habang ang kanyang boses ay tila may nakatagong panginginig. Ayos lang, Rosenda, sanay na ako, hanta. Sagot ni Mina habang inaayos ang mesa. Ang mahalaga ay ligtas ang mga bata. Nga pala, Rosenda, kailangan ko ang tulong mo. Ang mga dokumento para sa lupa. Hindi natapos ni Mina ang kanyang sasabihin nang biglang mabitawan ni Rosenda ang supot ng tinapay. Walang ingay ang pagbagsak nito, kundi ang mahinang tunog ng plastik na gumulong sa sahig. Mabilis na yumuko si Rosenda upang pulutin ito, ngunit nakita ni Mina ang isang mamahaling resibo ng ospital na nalaglag mula sa bulsa ng kaibigan, isang resibo mula sa isang sikat na pribadong ospital sa Manila na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Isang halaga na imposibleng makayanan ng isang simpleng labandera na tulad ni Rosenda. Rosenda, saan galing ang perang pambayad sa ospital ng anak mo? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng kaba at lumalaking pagdududa. Mabilis na isinilid ni Rosenda ang papel sa kanyang bulsa. Ang kanyang muka ay biglang namutla. May mabait lang na nagpahiram sa akin, Mina. Sige, kailangan ko nang umalis. May gagawin pa ako. Matapos umalis ang kaibigan, naiwan si Mina sa gitna ng lumalalim na dilim. Ang gabi ay naging malamig at ang hangin mula sa labas ay nagdadala ng masamang premonisyon. Lumapit si Mina sa kanyang lumang kaban na gawa sa kahoy, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na takip nito upang tiyakin kung ligtas ang mga orihinal na titulo ng lupa. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang naroon pa ang brown envelope. Ngunit bago pa niya ito muling maisara, isang kaluskos ang narinig niya sa labas ng bintana ng kanyang kusina, isang tunog ng tuyong dahon na natapakan sinundan ng mabilis na anino ng isang taong nagmamadaling tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng gubat. Itinago ni Mina ang envelope sa ilalim ng kanyang blusa, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang ang takot ay unti-unting lumulukob sa buong bahay. Rosenda, ano ang ginagawa mo? Ang tanong ni Mina ay halos pabulong lamang, ngunit para kay Rosenda ito ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim sa loob ng maliit na kusina, nakita ni Mina ang kanyang matalik na kaibigan na nakatayo malapit sa kaban, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na brown envelope. Ang mukha ni Rosenda ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamakaawa na hindi maipaliwanag ng anumang salita. Mina, patawarin mo ako. Hindi ko gustong gawin ito pero wala na akong ibang paraan. Ang anak ko, ang puso niya, kailangan na ng operasyon sa susunod na linggo. Sila lang ang nag-alok ng tulong. Pagtatapat ni Rosenda sa gitna ng hikbi. Si Belen, binayaran niya ang lahat kapalit ng mga dokumentong ito. Sabi niya ililipat lang daw sa pangalan nila pero hindi ka naman daw mawawalan ng tirahan. Nanghina ang mga tuhod ni Mina. Hindi siya makapaniwala na ang taong itinuring niyang kapatid ay ipagpapalit ang kanyang tiwala at ang kinabukasan ng kanyang mga anak sa perang dumi ng pamilyang sumira sa kanyang dangal. Rosenda, alam mong niloloko ka nila. Ang lupa na ito ang tanging pamana ng mga magulang ko para sa mga anak ko.
Kapag nakuha nila ang titulong ito, wala na tayong hawak na laban. Ngunit bago pa makasagot si Rosenda, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Hindi ito katok ng isang kaibigan kundi isang marahas na pagpalo na tila yayanig sa buong bahay kubo. Bago pa makagalaw si Mina, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking hindi niya kilala na kasuot ng itim at may hawak na mga galon ng likidong may matapang na amoy ng gasolina. Sa likuran nila sumilip ang mukha ni Belen, ang kanyang labi ay may bakas ng malamig at mapanirang ngiti. Mina, sayang naman ang bahay na ito, wika ni Belen habang humahakbang papasok, hindi man lang iniinda ang amoy ng gasolina sa paligid. Sabi ni Doña Salvacion, mas mainam na maging abo na lang ang lahat kaysa mapunta pa sa iyo ang kung anumang legal na laban. Rosenda, ibigay mo na ang envelope at lumabas ka na. Hindi ka na kailangang madamay sa dumi ng babaeng ito. Dahil sa takot, iniwan ni Rosenda ang envelope sa mesa at kumaripas ng takbo palabas habang si Mina ay nanigas sa kinatatayuan. Ang gasolina ay mabilis na kumalat sa sahig, tumatagos sa mga siwang ng kawayan. Hindi na naghintay ang mga lalaki. Isang mabilis na pagkiskis ng lighter ang lumikha ng isang maliit na ningas na sa isang iglap ay naging isang malaking pader ng apoy. Santino, nasaan ang mga bata? Sigaw ni Mina, ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng naglalagablab na kusina. Mula sa kwarto, narinig niya ang boses ng kanyang panganay. Mama, narito kami, hindi namin mabuksan ang pinto. Hindi na nag-isip si Mina. Sa kabila ng init na humahaplos sa kanyang balat, nilusob niya ang apoy patungo sa kwarto. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa impyerno. Pagdating niya sa kwarto, nakita niyang pilit na binubuhat ni Santino ang kanyang bunsong kapatid patungo sa maliit na bintana. Ang usok ay napakapal, nagpapadilim sa kanyang paningin at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Santino, bilisan mo, itapon mo ang kapatid mo sa labas. May mga damo doon na hindi masusunog. Sigaw ni Mina habang hinahawi ang mga nagbabagsakang piraso ng nasusunog na kisame. Gamit ang natitirang lakas, binuhat ni Santino ang sanggol at ibinagsak ito sa labas ng bintana. Ngunit sa paggalaw ng bata, isang malaking bahagi ng kisame na kinain na ng apoy ang bumagsak sa pagitan ni Mina at ng kanyang panganay. Ang apoy ay naging isang malawak na harang. Mama, hindi ako makalabas. Sigaw ni Santino, ang kanyang boses ay tila unti-unting nalulunod sa ugong ng apoy. Santino, anak, huwag kang bibitiw. Sa kagustuhang maabot ang bata, sumugod si Mina sa gitna ng apoy. Ang init ay hindi na niya nararamdaman, ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang paglapit, isang mainit at mabigat na haligi ang bumagsak sa kanyang mukha, dahilan upang siya ay mabuwal sa sahig. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdilim. Ang huling alaala na tumatak sa isipan ni Mina bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang boses ni Santino, isang matamis ngunit mapait na paalam. Mama, huwag kang mag-alala. Ligtas ang kapatid ko. Mahal na mahal kita, Mama. Pagkalipas ng ilang oras, ang tanging natira na lamang ay ang amoy ng sunog na kahoy at ang katahimikan ng gabi na bumasag sa lahat ng pangarap. Sa gitna ng mga guho, walang Santino na nakita. Ang tanging nahanap ng mga bumbero ay ang walang malay na si Mina. Ang kanyang mukha ay sunog at hindi na makilala, at ang isang maliit na Biblia na pagmamay-ari ng bata na bahagyang nangingitim, ngunit buo pa rin ang pahina. Nang magising si Mina sa maliit at malamig na charity clinic, ang unang tanong niya ay hindi tungkol sa kanyang sariling kalagayan. Ang kanyang mga labi ay tuyot, ang kanyang buong katawan ay nakabalot ng benda, ngunit ang kanyang puso ay naghahanap ng isang boses na hindi na niya maririnig kailanman. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Santino? Tanong niya sa doktor. Ang boses ay parang kalawang na kumakalabit sa kanyang lalamunan. Ang doktor ay yumuko, hindi matagpuan ang tamang salita. Mina, pasensya na. Wala na si Santino. Inialay niya ang kanyang buhay para mailigtas ang kanyang kapatid. Nahanap namin ang kanyang labi sa gitna ng mga abo. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Mina ay hindi lang gumuho, ito ay naging abo. Walang luha, walang sigaw. Ang sakit ay masyadong malalim para ilabas. Ang kanyang mukha na ngayon ay permanenteng markado ng mga peklat ng trahedya, ay naging simbolo ng isang inang namatay na rin kasama ng kanyang anak. Kailangan mong lumisan, Mina. Dito sa bayang ito, ang bawat anino ng gusali ay nagpapaalala sa iyo ng nawala sa iyo. Ang bawat hangin ay humihikbi para sa iyong anak.
Iyon ang huling payo ni Padre Amando bago siya tumalikod at naglakad palayo sa silid ng ospital. Iniwan si Mina sa gitna ng isang kawalan na hindi kayang punan ng anumang gamot. Sa loob ng ilang linggong pagpapagaling naging kaibigan ni Mina ang katahimikan. Ang kanyang mukha na ngayon ay nababalot ng makapal na benda ay nagsilbing pader sa pagitan niya at ng mundong hindi na niya kayang harapin. Isang gabi bitbit ang natitirang kaunting ipon at ang kanyang bunsong anak sumakay si Mina sa isang bus na patungo sa Laguna. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy. Basta't ang tanging hangarin niya ay tumakas sa lugar na naging sementeryo ng kanyang mga pangarap. Pagdating sa Laguna, ang ingay ng perya ang sumalubong sa kanya. Iba ang buhay dito, magulo, maingay at puno ng mga taong naghahanap ng panandaliang saya. Dito niya nakilala si Aling Nena ang matanda, ngunit matapang na may-ari ng isang maliit na karnabal. Nakita ni Aling Nena ang pagod sa mga mata ni Mina, isang pagod na hindi nakikita sa pisikal na anyo, kundi sa kalaliman ng kaluluwa. Hindi ko kailangan ng trabahador na maganda, Mina. Ang kailangan ko ay isang taong handang magsuot ng maskara dahil ang mundong ito ay mapanghusgay. Wika ni Aling Nena habang ipinapasa ang isang lumang costume na gawa sa maitim na pelus. Dito sa aking perya, ang mga taong tinatanggihan ng lipunan ang siyang nagiging bituin. Simula noon, si Mina ay naging ang babaeng mukhang demonyo. Sa gabi sa loob ng isang maliit at madilim na tent, nakaupo si Mina sa isang silya. Ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang nakakatakot na maskara. Pinapanood siya ng mga tao pinagtatawanan at kung minsan ay pinandidirihan. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, si Mina ay hindi umiiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa apoy ng sunog. Ang natira na lamang ay isang malamig na determinasyon. Bawat barya na natatanggap niya mula sa mga usisero ay itinatabi niya ng maigi. Sa isang maliit na notebook na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan, nakasulat ang mga plano. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Isang gabi habang naglalakad siya pauwi sa kanyang maliit na tent, pagkatapos ng huling palabas, napansin ni Mina ang isang lalaking nakasumbrero na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Matagal na niyang napapansin ang presensya nito sa loob ng ilang linggo. Sa tuwing lilingon siya, agad itong lumiliko sa kanto. Ngunit sa gabing iyon, hindi ito umalis. Huminto si Mina. Ang kanyang puso na dati ay puno ng takot, ay tila tumibok ng may kaunting tapang. "Sino ka? Bakit mo ako sinusundan?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay rehistradong mababa, ngunit matatag. Hindi sumagot ang lalaki. Nanatili itong nakatalikod. Ngunit sa paggalaw ng hangin, ang anino nito sa lupa ay tila pamilyar sa kanya. Ang paraan ng pagtayo, ang bahagyang paglaylay ng balikat, tila isang anino mula sa nakaraan. "Kung wala kang sasabihin, ititigil ko ang pag-aalala sa iyo," wika ni Mina, at mabilis na naglakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, isang tinig ang bumasag sa gabi, isang tinig na pamilyar at masakit sa pandinig. "Mina, hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa." Napahinto si Mina. Ang pagkakakilanlan ng boses ay nagpadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya kung sino ang nasa likod niya. Hindi ito ang taong inaasahan niyang lalapit sa kanya. Ang gabi sa Laguna ay biglang naging masyadong maliit para sa lahat ng sakit na muling bumuhos sa kanyang alaala. Dahan-dahang humarap si Mina sa lalaking nakatayo sa ilalim ng poste. Sa liwanag ng nagkukutitap na ilaw, unti-unting lumabas ang mukha ng isang matanda na ang buhok ay halos puti na lahat. Hindi ito si Elio. Hindi rin ito ang taong inaasahan niyang magpapakita. Siya ay si Mang Berting, ang matagal ng hardinero at kanang kamay ng mga magulang ni Mina noong sila ay nabubuhay pa. "Mang Berting," halos pabulong na wika ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Paano ka napunta rito? Akala ko ay nasa probinsya kayo matapos ang pagkamatay nila mama." Yumuko ang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang isang kupas na sobre mula sa kanyang bulsa. "Mina, pasensya na kung matagal bago ako nagpakita. Nagtago ako dahil natatakot ako sa pamilya Fuentebella. Noong gabing masunog ang bahay niyo, nandoon ako sa malapit. May narinig akong usapan ni Belen at ng isa sa mga tauhan nila." Naramdaman ni Mina ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Ano ang narinig mo, Mang Berting?" Sinabi ni Belen na ang sunog ay hindi lamang para ubusin ang dokumento. May plano silang ubusin ang buong pamilya mo
para hindi na sila magkaroon ng anumang hadlang sa pagbebenta ng lupang sakahan. Paliwanag ni Mang Berting, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Mina, ang lupang kinukuha nila ay hindi lang basta lupa. Nakatago sa ilalim ng dokumentong ibinigay sa kanila ang isang lihim na testamento ng iyong ama, isang kasulatan na nagsasabing ang lupa ay pagmamay-ari ng simbahan at nakalaan lamang bilang donasyon para sa mga mahihirap. At ang pamilya Fuentebella ay pansamantala lamang na nangangalaga rito. Nanlaki ang mga mata ni Mina. Hindi lamang pala dahil sa pera ang dahilan ng lahat. Ang pamilya Fuentebella ay nakipagsabwatan para nakawin ang isang lupain na hindi naman talaga sa kanila gamit ang dugo ng kanyang pamilya bilang kapalit. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Mang Berting? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng halo-halong galit at kalituhan. Dahil alam kong hindi ka titigil, Mina. At dahil may hawak akong ebidensya na hindi nila akalaing nakuha ko, sagot ng matanda, sabay abot ng sobre. Ito ang kopya ng orihinal na testamento na nakapaloob sa lumang aparador ng iyong ama. Nakuha ko ito nung minsang pumasok ako sa mansyon para kumuha ng mga gamit bago nila ako tuluyang paalisin. Pagkapasok ni Mina sa loob ng kanyang tent, agad niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilya Fuentebella. Ngunit habang binabasa niya ang bawat linya, isang malalim na pangangamba ang bumalot sa kanya. Hindi ito basta-basta laban. Ito ay laban sa mga taong kayang pumatay para sa lupain. Samantala sa isang malayong bahagi ng probinsya sa loob ng kumbento, hindi rin mapalagay si Padre Amando. Mula nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Santino, hindi na siya makapagsagawa ng misa nang may kapayapaan. Ang bawat pagtapak niya sa altar ay tila pagtapak sa mga basag na alaala. Ama, kailangan nating kumilos. Bulong ng isang batang madre na tila napansin ang kanyang pagkabalisa. Ang pamilya Fuentebella ay nagpaplano na namang magbenta ng isang malawak na lupain sa Laguna. Ang sabi nila, ito ang lupang nakuha nila mula sa isang mahirap na pamilya. Napahinto si Padre Amando, Laguna. Doon ang huling balita niya kay Mina. Kung ang lupang iyon ay ang lupang ninakaw nila mula kay Mina. Wika ng pari, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Kahit pa ang taong nasa likod nito ay ang aking sariling dugo. Sa loob ng gabi, dalawang magkahiwalay na landas ang nagsimulang magtagpo. Si Mina na hawak ang katotohanan na magpapabagsak sa kanyang mga kaaway, at si Padre Amando na handang talikuran ang lahat para itama ang pagkakamali ng kanyang nakaraan. Ang Laguna na dati ay naging taguan ng sakit ay unti-unting nagiging entablado ng nalalapit na paghaharap. Habang nakatingin si Mina sa kanyang refleksyon sa salamin, ang maskara na nakapatong sa mesa, hindi na niya nakita ang isang babaeng biktima. Nakita niya ang isang babaeng handang sumabak sa giyera, hindi para sa sarili, kundi para sa katarungan na matagal na ipinagkait sa kanyang anak na si Santino. Ang mga araw sa Laguna ay tila naging isang mahabang paghihintay para kay Mina. Sa bawat gabi sa loob ng kanyang tent, pinag-aaralan niya ang mga dokumentong ibinigay ni Mang Berting. Hindi lamang ito basta papel. Ito ang susi sa paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa pagkakagapos sa nakaraan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga dokumento. Kailangan niya ng isang taong makakapagpatotoo sa harap ng korte, isang taong saksi sa mga krimen ni Belen at Doña Salvacion. Isang hapon, habang nag-aayos si Mina ng mga kagamitan para sa gabi, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung nasaan si Rosenda. Kung gusto mo siyang makausap, bago siya tuluyang mawala sa iyong abot-tanaw, pumunta ka sa ospital sa bayan ng Santa Cruz. Ngayon din. Hindi na nagdalawang isip si Mina. Ipinagkatiwala niya ang kanyang bunso kay Aling Nena at mabilis na tumungo sa destinasyong nakasaad. Ang paglalakbay patungo sa Santa Cruz ay tila isang paglalakbay sa gitna ng bagyo. Ang langit ay madilim at ang bawat patak ng ulan sa bintana ng jeep ay tila mga luha ng nakaraan. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang puti ng mga pasilyo ay nagpabalik sa kanya sa alaala ng gabi ng sunog. Hinanap niya ang charity ward kung saan naroon ang anak ni Rosenda. Pagkapasok niya sa silid, nakita niya si Rosenda na nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay tila nababalot ng matinding panghihina. Mina, pabulong na wika ni Rosenda, hindi makatingin ng diretso.
Akala ko hindi ka napupunta. Bakit mo ako pinapunta rito, Rosenda Kin? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, sa tingin mo ba ay may tiwala pa ako sa iyo? Mina, nagkasakit ako. Sagot ni Rosenda habang itinaas ang kanyang kamay na may mga marka ng intravenous needle. Ang pera na ibinigay ni Belen, hindi nito natapos ang pagpapagamot sa anak ko. At ngayon ako naman ang unti-unting kinakain ng sakit. Alam ko na ang katotohanan. Ang pera nila ay galing sa mga taong pilit nilang ipinapahamak. Hindi ko na kayang mamatay na may daladalang kasalanan. Anong ibig mong sabihin? May dala si Belen na isang recording device noong gabing iyon, pagtatapat ni Rosenda. Sinadya niyang i-record ang bawat detalye ng utos niya sa mga arsonista. Sabi niya gagamitin niya ito bilang proteksyon laban kay Doña Salvacion kung sakaling balak siyang pagtaksilan nito. Naitago ko ang memory card sa ilalim ng bintana ng lumang bodega ng mansyon bago pa man nila ako tuluyang paalisin. Kung mahahanap mo iyon, Mina, tapos na ang lahat. Naramdaman ni Mina ang biglang pagbagal ng kanyang tibok ng puso. Ang katotohanan ay naroon lang nakabaon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit bago pa makapagbigay ng sagot si Mina, isang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpakaba sa kanila. Isang nurse ang pumasok, ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi tulad ng isang tunay na kawani ng ospital. Ang kanyang mga mata ay matalas pa ikot-ikot na nagmamasid sa paligid. Mina, kailangan mo nang umalis. Mabilis na bulong ni Rosenda habang pilit na humihila sa damit ni Mina. May mga tao si Belen na nagbabantay dito. Hindi nila ako papatayin hanggat hindi nila nakukuha ang card, pero ikaw ang target nila. Agad na kumilos si Mina. Lumabas siya sa pamamagitan ng fire exit, ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Hindi siya maaaring mahuli, hindi ngayon. Habang tumatakbo siya patungo sa paradahan ng mga sasakyan, isang itim na van ang biglang humarurot at humarang sa kanyang daraanan. Mula sa loob nito ay lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng leather jacket, ang mga taong dati niyang nakita noong gabi ng sunog. Mina, ibigay mo sa amin ang dokumentong hawak mo at baka hayaan ka pa naming mabuhay, wika ng isa sa kanila habang humahakbang papalapit. Tumakbo si Mina, iniwasan ang bawat pagsubok na siya ay mahuli. Sa gitna ng dilim at ulan, ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa bakal. Ang bawat hakbang ay hindi lamang pagtakas mula sa mga lalaki, kundi pagtakas mula sa lahat ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanyang pagkatao. Sa isang kanto ng madilim na eskinita, isang kamay ang biglang humila sa kanya papasok sa isang maliit na tindahan. Sumama ka sa akin. Isang boses na pamilyar at puno ng awtoridad ang nag-utos. Nang magliwanag ang paligid, nakita ni Mina si Padre Amando, nakasuot ng karaniwang damit at hindi ng kanyang sutane. Ang pari ay hiningal, tila galing din sa mahabang pagtakbo. Padre, ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi na ako pwedeng maupo lang sa kumbento habang ang mga taong pinoprotektahan ko ang siyang sumisira sa katarungan. Wika ng pari habang iniaabot ang isang susi. Alam ko kung saan ang bodega ng mansyon, Mina. Handa ka na bang harapin ang iyong nakaraan? Sa labas ng tindahan, narinig nila ang tunog ng gulong ng van na huminto. Ang mga lalaki ay naghahanap na sa kanila. Ang gabi ay naging isang laro ng pusa at daga at si Mina sa wakas ay may kakampi na sa kanyang tabi. Ang malamig na ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Mina habang maingat silang naglalakad ni Padre Amando sa likurang bahagi ng mansyon ng mga Fuentebella. Naiwala nila ang itim na van sa pamamagitan ng pagdaan sa mga makikitid na eskinita ng palengke, ngunit ang pagod ay unti-unting nanunuot sa buto ni Mina. Sa tulong ng mahinang liwanag mula sa poste ng kalsada, natagpuan nila ang lumang bodega na nabalot na ng makapal na baging at alikabok. Nanginginig ang mga kamay ni Mina habang kinakapa ang ilalim ng bintana na tinukoy ni Rosenda. Ang bawat segundo ay tila isang buong taon ng paghihintay, hanggang sa maramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na plastic na nakasiksik sa bitak ng semento. Paglabas niya nito, nakita niya ang isang maliit na memory card. Narito ang katotohanan. Narito ang katarungan para kay Santino. Ngunit kasabay ng kanyang pagngiti, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang maruming tubig ulan na humalo sa pawis at alikabok ay pumasok sa kanyang mga lumang sugat mula sa sunog. Ang impeksyon na matagal na niyang iniinda
ay biglang sumiklab na parang bagong apoy. Nanghina ang mga tuhod ni Mina. Bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig na semento, maagap siyang nasalo ni Padre Amando. Ang paningin ni Mina ay mabilis na nagdilim, at ang huling naramdaman niya ay ang pagbuhat sa kanya ng pari palayo sa lugar na iyon. Nang imulat ni Mina ang kanyang mga mata, isang puting kisame, at ang matapang na amoy ng alkohol ang sumalubong sa kanya. Nasa isang pribadong silid siya ng isang charity hospital. Ang kanyang mukha ay muling nababalot ng makapal at sariwang benda. Sa tabi ng kanyang kama nakaupo si Padre Amando, bakas ang labis na puyat at lalim ng pag-iisip sa mga mata nito. Ayon sa mga nurse, buong gabi siyang nagdedeliryo. Sa gitna ng mataas na lagnat, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Santino, nagmamakaawang huwag nitong bitawan ang kanyang kapatid sa gitna ng apoy. Ang bawat hikbi ni Mina sa kanyang kawalang malay ay naging tila latigo sa budhi ng pari. Habang pinagmamasdan ang natutulog na si Mina, kinapa ni Padre Amando ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na krusipiho na gawa sa kahoy. Ito ang krus na palaging suot ni Santino noong siya ay naglilingkod pa sa altar. Ang kamatayan ng inosenteng bata ay direktang bunga ng pananahimik ng simbahan ng kanyang sariling pananahimik. Kinabukasan sa loob ng pribadong tanggapan ng kumbento, isang malamig na paghaharap ang naganap. Pumasok si Belen, suot ang isang mamahaling itim na bestido. Ang kanyang mukha ay may suot na mapanuyang ngiti. Ang kanyang presensya ay tila isang laso na sumisira sa kabanalan ng lugar. Bakit mo ako pinatawag, Father? Are you finally going to ask for a donation for your poor parish at pa? Wika ni Belen, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang umuupo sa tapat ng pari. Inilapag ni Padre Amando ang isang kopya ng memory card sa ibabaw ng mesa. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang tinig ay may lalim na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanyang pagtitimpe. Alam ko na ang lahat, Belen. Narinig ko ang utos mong sunugin ang bahay ni Mina. Ikaw ang pumatay sa batang si Santino. Papatapusin ko na ang kasamaang ito. Ibibigay ko ito sa mga awtoridad. Isang halakhak na walang bakas ng pagsisisi ang umalingaw-ngaw mula kay Belen. Tiningnan niya ang pari ng tuwid sa mga mata, ang kanyang mukha ay unti-unting naging malupit. Go ahead, ibigay mo sa pulisya, pero siguraduhin mong kasama sa kwento mo ang buong katotohanan. Tell them that the Holy Padre Amando has a bastard daughter. Sabihin mo sa buong mundo na ang banal na pari ng bayang ito ay nakipagtalik sa isang babae bago siya nagsutain at iniwan kami para lang sa kanyang ambisyon sa simbahan. Napatayo si Padre Amando, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba dahil sa matinding kirot ng nakaraan. I did this to secure my future dahil wala akong amang nagtanggol sa akin. Patuloy ni Belen, ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na patuloy na ibinabaon sa puso ng pari. If you destroy me, I will destroy your legacy. Huhusgahan ka ng simbahan. Kamumuhian ka ng mga taong naniniwala sa iyo. You owe me this silence, Father, kaya huwag kang magpaka-Diyos ngayon. Nang lumabas si Belen, naiwan si Padre Amando sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Naglakad siya patungo sa loob ng walang taong simbahan. Sa harap ng malaking altar, ibinagsak niya ang kanyang sarili. Humiga siya ng dapa sa malamig na marmol na sahig, ang kanyang mga braso ay nakaekis. Isang tahimik ngunit madugong labanan ang naganap sa kanyang kaluluwa. Ang takot na mawala ang kanyang dangal bilang pari ay nakipagbuno sa pag-ibig sa katarungan. Ngunit sa huli naalala niya ang mga sunog na pahina ng Biblia ni Santino. Wala nang silbi ang pagkapari kung ang kaluluwa niya ay kasing itim ng mga taong nagtatago sa dilim. Nang magising si Mina, kinaagahan nakita niya si Padre Amando na nakatayo sa tabi ng bintana ng ospital. Lumingon ang pari at may inabot na isang bagay na malamig sa kanyang palad. Nang ibuka ni Mina ang kanyang kamay, nakita niya ang kahoy na krusipiho ni Santino. Tinanggap ko na ang aking krus, Mina. Malumanay na wika ni Padre Amando, ang kanyang mga mata ay may kislap ng ganap na kapayapaan. Ako ang tunay na ama ni Belen. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Ngunit ngayon, handa na akong isuko ang lahat para tumestigo laban sa sarili kong anak. Napaluha si Mina. Sa halip na magalit sa nalamang katotohanan, naramdaman niya ang labis na habag para sa isang amang kailangang magpakulong sa sarili nitong dugo para sa ikabubuti ng iba. Ipinaayos ko na rin sa isang kilalang siruhano ang iyong operasyon.
gamit ang pondo ng Charity Foundation ng simbahan na matagal na naming inilaan para sa mga biktima ng karahasan, dagdag ng pari. Panahon na para tanggalin mo ang maskara, Mina. Panahon na para muli kang humarap sa liwanag. Habang mahigpit na hawak ni Mina ang krusipiho, napukaw ang kanyang atensyon sa maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok ng silid. Ipinapakita sa balita ang isang kilalang lalaki na isinugod sa isang pampublikong ospital dahil sa malubhang sakit matapos itong iwanan ng kanyang pamilya nang walang ni isang kusing. Ang mukha ng lalaking umuubo ng dugo habang nakasakay sa wheelchair ay walang iba kundi si Elio. Ang gulong ng kapalaran ay nagsimula ng umikot pababa para sa mga taong umalipusta sa kanya. Ang bawat araw sa loob ng ospital ay tila isang unti-unting pagbabalat kayo. Sa ilalim ng pangangalaga ni Padre Amando at ng mga tapat na doktor ng Charity Foundation, dumaan si Mina sa isang masalimuot na operasyon upang maibalik ang kanyang dating anyo. Hindi ito naging madali. Ang bawat tahi sa kanyang balat ay tila bawat sugat ng kanyang nakaraan na kailangang hilumin. Ngunit sa tuwing makikita niya ang krusipiho ni Santino sa kanyang tabi, muli siyang nagkakaroon ng lakas. Habang nagpapagaling si Mina, ang mundo sa labas ay unti-unting gumuho para sa pamilyang Fuentebella. Ang mga balita tungkol sa kanilang pagkalugi ay hindi na maitago. Sa loob ng malawak nilang mansyon, si Doña Salvation ay tila isang reynang nawalan ng kaharian. Ang mga kasangkapan na dati kumikinang ay unti-unti nang kinukuha ng mga maniningil ng utang. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay bumabalot sa kanila ng matinding takot at kahihiyan. Si Belen, na akala niya ay ligtas na sa kanyang mga kasinungalingan, ay nagsimulang makaramdam ng matinding pressure. Hindi lamang dahil sa banta ng batas, kundi dahil sa pagkawala ng suporta ng mga negosyanteng dati ay sunod-sunuran sa kanya. Ang lahat ay tila nakikiramdam sa nalalapit na pagbagsak ng kanilang dinastiya. Samantala, sa isang pampublikong pasilidad, si Elio ay nakaupo sa isang madungis na wheelchair. Ang kanyang katawan na dati maayos at mayabang ay ngayon ay nanunuyo na. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang bawat ubo niya ay may kasamang dugo na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang maraming oras. Wala nang bumibisita sa kanya. Wala na si Belen. Wala na ang kanyang ina. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling konsensya na patuloy na bumubulong sa bawat gabi. Nasaan na sila, Elio? Isang boses ang bumasag sa kanyang pananahimik. Lumingon si Elio at nakita niya si Padre Amando na nakatayo sa dulo ng pasilyo ng ospital. Ang pari ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Father," mahinang tawag ni Elio, ang boses ay garalgal. "Iniwan nila ako. Matapos kong ibigay ang lahat, ang aking dangal, ang aking pamilya, at si Mina, iniwan nila ako na parang isang basahan." Ang mga taong nagtayo ng kanilang pundasyon sa kasinungalingan, Elio, ay guguho rin kasabay ng kanilang mga lihim, wika ng pari habang lumalapit sa wheelchair. Si Mina ay buhay, siya ay nagpapagaling. At sa oras na siya ay muling tumayo, ang katotohanan ay lilitaw na parang bukang liwayway. Napayuko si Elio. Ang pagbanggit sa pangalan ni Mina ay tila isang saksak sa kanyang puso. "Gusto ko siyang makita, Father. Gusto kong humingi ng patawad, bago pa man ako tuluyang bawi ng panahon." Ang patawad ay hindi hiningi, Elio. Ito ay pinagtitibay ng pagbabago, sagot ni Padre Amando, bago tumalikod at maglakad paalis. Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang araw na matagal nang hinintay ni Mina. Sa loob ng silid ng ospital, tinanggal na ang huling benda sa kanyang mukha. Hinarap niya ang salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may mga matang mas malalim ang talim, may mga labing handang magsalita ng katotohanan, at isang mukha na bagamat nagbago, ay nagtataglay pa rin ng kagandahang hindi kailanman kayang sunugin ng anumang apoy. Hindi na siya si Mina na takot at nahihiya. Siya na si Mina na handang humarap sa buong mundo. Agad na tumawag si Mina sa kanyang abogado. "Attorney, panahon na. Ihanda ang press conference sa gitna ng plaza ng bayan. Ipapamukha ko sa kanila na hindi lahat ng niluto nilang kasinungalingan ay hindi natutunaw." Sa mansyon ng mga Fuentebella, habang abala si Belen sa pagtatangkang itago ang mga huling ari-arian, nakatanggap siya ng isang sulat na nakadikit sa pinto ng kanyang silid. Isang paanyaya para sa isang press conference sa plaza na may kalakip na isang litrato ni Mina, ang bagong Mina, na nakatingin ng diretso sa kamera. Ang liham ay maikli lamang. Ang bawat utang na loob ay may katapat na kabayaran.
Ngayong araw sisingilin ko na ang lahat. Nanginig ang mga kamay ni Belen. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang babaeng walang takot ay nakaramdam ng isang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Alam niyang ang larong ito ay malapit ng matapos at sa pagkakataong ito hindi siya ang mananalo. Ang amoy ng luma at unti-unting nabubulok na kahoy ng mansyong Fuentebella ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango ni Mina habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa isang itim na sasakyan. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at balot ng lumang alampay. Ngayon suot niya ang isang eleganteng puting trahe de mestiza na nagbibigay diin sa kanyang bagong anyo, isang mukhang walang bakas ng apoy, isang mukhang puno ng kapangyarihan. Ipinapakilala ko po sa inyo, Doña Salvacion, ang ating bagong investor, si Madame Hermosa, wika ng isang lalaking nakasuit na kinuha ni Mina bilang kanyang kinatawan. Lumabas si Doña Salvacion mula sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang kanyang dating makinis na mukha ay puno na ng mga kulubot ng stress at takot. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak, ay ngayon ay nagmamakaawa para sa tulong pinansyal. Lumapit siya kay Mina, hindi man lamang namumukhaan ang babaeng dati niyang tinawag na basahan at mukhang demonyo. It is an honor to meet you, Madame Hermosa. Maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. We are in a bit of a financial transition right now, and your investment would mean everything to the Fuentebella legacy, bungad ni Doña Salvacion sa wikang Taglish, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses sa likod ng peking ngiti. Tinitigan siya ni Mina ng diretso sa mga mata. Isang matinding irony ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito na siyang nagpunit ng kanyang alampay sa gitna ng plaza, ay ngayon ay halos humalik sa kanyang kamay para sa pera. The Fuentebella legacy? It sounds very prestigious, Doña Salvacion. Ngunit balita ko may mga issue ang inyong mga lupain. I don't invest in something that has dirty history. Malamig na tugon ni Mina, ang boses ay kalmado ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Oh, those are just rumors, Madam, magagawa-gawa ng mga taong inggit sa amin. Everything is legal and clean, I assure you. Mabilis na sagot ni Doña Salvacion habang ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Na tila ba iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Matapos ang pulong nagpaalam si Mina na nais niyang maglakad-lakad muna sa paligid ng bayan bago ang formal na pirmahan ng kontrata. Ngunit ang kanyang paa ay hindi tumuloy sa plaza. Nagtungo siya sa sementeryo ng bayan sa isang sulok na malayo sa mga marangyang nicho ng mga mayayaman. Doon sa harap ng isang simpleng krus na gawa sa semento ay nakahimlay si Santino. Ang paligid ay puno ng mga ligaw na damo, ngunit ang hangin ay mabango dahil sa mga bulaklak ng sampagita na dala ni Mina. Lumuhod siya sa tabi ng libingan, hinayaan ang kanyang mga daliri na haplusin ng malamig na semento. Anak, malapit na po, ma'am. Bulong ni Mina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Hindi na muli silang makakatapak sa dangal natin. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa gitna ng apoy, sisingilin ko na sa kanila. This is for you, my brave little altar server. Nag-iwan siya ng isang sariwang kwintas ng sampagita sa ibabaw ng krus. Ang bango nito ay tila isang yakap mula sa kanyang anak, nagbibigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya para sa huling hakbang ng kanyang plano. Bago bumalik sa mansyon lihim, na nakipagkita si Mina kay Padre Amando sa likod ng lumang kumbento. Ang pari ay hindi na nakasuot ng kanyang abito. Ang kanyang mukha ay mas maaliwalas na ngayon, tila ang pagtanggap sa kanyang kasalanan ay nag-alis ng isang malaking tinik sa kanyang puso. Nakahanda na ang lahat, Mina. Nakipag-ugnayan na ako sa National Bureau of Investigation. Ang mga dokumentong ibinigay ni Mang Berting at ang memory card mula kay Rosenda ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang kasamaan, wika ni Padre Amando. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Belen is like a cornered animal. She will do anything to survive. Hayaan mo siyang lumaban, Padre. Mas masarap ang tagumpay kapag nakita nilang wala na silang matatakbuhan. Sagot ni Mina nang may matigas na determinasyon. Habang papaalis si Mina sa mansyon matapos ang huling pagsasaayos ng mga dokumento, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan malapit sa malaking gate. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair, nakabalot ng makapal na kumot, sa kabila ng init ng panahon, ang humarang sa kanyang daan. Ito si Elio. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ang kanyang balat ay tila nakadikit na sa kanyang mga buto. Ngunit sa pagdaan ni Mina, tila may isang kuryenteng gumising sa natitirang ulirat ng lalaki. Tumingin si Elio ng diretso sa mga mata ni Mina, hindi sa kanyang bagong muka,
kundi sa kaluluwang nakatago sa likod ng mga matang iyon. Mina? Isang mahinang bulong parang kaluskos ng tuyong dahon ang lumabas sa mga labi ni Elio. Ikaw iyan, Mina. Tumigil ang mundo ni Mina. Ang kanyang puso ay tila nakalimot sa pagtibok. Sa kabila ng lahat ng operasyon, sa kabila ng bagong mukha at bagong pangalan, ang lalaking sumira sa kanya ang tanging nakakilala sa kanya sa isang sulyap lamang. Madam, pirmahan mo na para matapos na ang lahat ng usaping ito at makuha na namin ang pondo para sa aming mga utang. Ang boses ni Belen ay puno ng pagmamadali habang inilalapag ang mamahaling fountain pen sa tapat ni Mina. Sa labas ang langit ay tila nakikiramay sa tensyon sa loob ng mansyon. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa mga bintana na lumilikha ng isang mabigat na ugong na bumabalot sa buong silid. Si Doña Salvacion ay nakaupo sa kanyang malaking silya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga braso nito. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat pagkilos ni Madam Hermosa, tila ba naghahanap ng anumang senyales ng pag-aalinlangan. Please, Madam, our lawyer has double-checked everything. Malinis ang transaksyong ito. Once you sign, the Fuentebella estates will be yours and our family can finally move forward. Tumingin si Mina sa kontrata. Ang kanyang pangalan bilang Madam Hermosa ay nakasulat doon sa eleganteng tinta. Ngunit ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa papel. Naririnig niya ang boses ni Santino sa gitna ng ugong ng ulan. Nararamdaman niya ang init ng apoy na sumunog sa kanyang pangarap. Dahan-dahan niyang binitawan ang pen. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matatapos na nga ang lahat, Belen, pero hindi sa paraang iniisip ninyo. What are you talking about? Kunot nung tanong ni Belen ang kanyang kamay, ay nagsimulang manginig sa galit. Tumayo si Mina ng tuwid. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng dignidad. Tinitigan ninyo ba ang aking mga mata bago ninyo ako pinapirma, Doña Salvacion? Hindi mo ba nakikilala ang babaeng pilit mong pinahiya sa gitna ng plaza? Ang dumi sa apelido ninyo na pilit ninyong binura sa pamamagitan ng apoy. Napatayo si Doña Salvacion, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Mina, impossible? Patay na siya sa sunog. Sino ka ba talaga? Ako ang inyong konsensya na bumalik mula sa abo. Wika ni Mina, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa sandaling iyon, malakas na bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Padre Amando kasama ang ilang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang presensya ng mga awtoridad ay tila nagpabagsak sa pader ng kapangyarihan na matagal na binuo ng mga Fuentebella. Father, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Belen, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Bakit ka nagdadala ng mga pulis sa bahay natin? Hindi sumagot ang pari ng direkta sa kanya. Inilabas niya ang isang recorder at pinindot ang button. Ang katahimikan ng mansyon ay napunit ng isang boses, ang boses ni Belen, na malinaw na naguutos sa mga arsonista na ubusin ang pamilya ni Mina kasama ang mga bata upang makuha ang mga dokumento ng lupa. Hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan ng babaeng iyan. Hiyaw ni Belen habang pilit na inaagaw ang recorder. Sapat na ang ebidensyang ito, Belen. Wika ni Padre Amando, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Inamin na rin ni Rosenda ang lahat. Ang bawat pirma na pinalsipikan ninyo, ang bawat lupang ninakaw ninyo mula sa simbahan at sa mga mahihirap. Tapos na ang laro. Napaupo si Doña Salvacion sa kanyang silya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang kanyang kanang kamay ay tila nawala ng lakas at ang kanyang mukha ay bahagyang tumabingi, isang stroke na dulot ng matinding gulat at kahihiyan. Ang dating makapangyarihang matanda ay ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang pinapanood ang kanyang mundo na gumuho. Ngunit si Belen ay hindi sumuko ng ganoon na lamang. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis siyang bumunot ng isang maliit na patalim na nakatago sa kanyang mesa. Sa halip na tumakas, sumugod siya kay Mina ng may matinding puot. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong sasama ka sa impyerno. Mina, ilag, sigaw ni Padre Amando. Hindi nag-isip ang pari. Humarang siya sa pagitan ni Mina at ng kanyang sariling anak. Ang talim ng kutsilyo ay tumama sa braso ni Padre Amando habang pilit niyang pinipigilan si Belen. Nabasag ang katahimikan ng sigaw ng gulat mula sa lahat. Ama. Isang sigaw na puno ng pait ang lumabas sa mga labi ni Belen nang makita niya ang dugong dumadaloy mula sa sugat ng pari. Mabilis na kumilos ang mga opisyal.
Dinamba nila si Belen at pinusasan ito. Ang babaeng dati ay puno ng yabang ay ngayon ay nagwawala sa sahig. Isinusumpa ang sarili niyang ama. Lumapit si Mina kay Padre Amando na hawak ang kanyang sugatang braso habang hinihingal. Padre, bakit ninyo ginawa iyon? Dahil ito na ang huling pagkakataon na maprotektahan ko ang katarungan, Mina. Mahinang wika ng pari, ang kanyang mukha ay maputla ngunit payapa. Ito ang aking sakripisyo para kay Santino. Habang hinihila ng mga pulis si Belen palabas ng mansyon patungo sa naghihintay na mobile, tiningnan ni Mina ang paligid. Ang mansyong Fuentebella na dati ay tila isang kuta ng kapangyarihan, ay ngayon ay isa na lamang abandonadong guho ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng malakas na ulan at ingay ng sirena, naramdaman ni Mina ang isang malamig na hangin na yumakap sa kanyang balikat, isang hangin na tila bulong ng pasalamat mula sa kanyang anak. Hinarap niya ang paralitiko at umiiyak na si Doña Salvacion. Hindi pera ang kinuha ko sa inyo, Doña Salvacion. Kinuha ko ang karapatan ninyong mang-api ng iba. Ngayon mararamdaman mo ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng iyong sariling karangyaan. Lisanin ni Mina ang mansyon ng hindi lumilingon. Ang bagyo sa labas ay unti-unti nang humuhupa, nagbibigay daan sa isang madilim na gabi na malapit nang matapos. Hinatulan ng akusadong si Belen ang habambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataon para sa parole. Ang tunog ng pagbagsak ng maso ng hukom ay tila isang malakas na kulog na tumapos sa mahabang gabi ng kawalang katarungan. Sa loob ng siksik na silid ng korte, ang hiyaw ng protesta ni Belen ay unti-unting nalunod sa bulong ng pag-ayon ng mga taong nakasaksi sa kanyang kalupitan. Nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay namumutla at basa ng luha ng galit, hindi ng pagsisisi. Habang hinihila siya ng mga gwardya palabas ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakatitig ng matalas kay Mina, isang titig na puno ng lason hanggang sa huling sandali. Sa labas ng silid ng korte, sa ilalim ng malawak na puno ng narra sa bakuran, nakatayo si Padre Amando. Wala na siyang suot na puting sutana. Sa halip, isang simpleng kamiseta at pantalon na lamang ang kanyang gamit. Ang kanyang sugatang braso ay maayos nang nakabalot, ngunit ang mas malalim na sugat sa kanyang pagkatao ay nagsisimula pa lamang maghilom. Tinatanggap ko ang hatol ng aking konsensya at ng simbahan, Mina. Malumanay na wika ni Amando, ang boses ay may dalisay na katahimikan. Iiwan ko na ang aking posisyon sa parokya. Pupunta ako sa isang malayo at liblib na misyon sa bundok upang magsilbi bilang isang simpleng tao. Doon bibilangin ko ang bawat araw bilang pagbabayad sa aking pananahimik sa nakaraan. Ngumiti ng bahagya si Mina, isang ngiting puno ng pag-unawa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kulungan, Amando. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng katotohanan. Salamat sa pagpili sa amin kaysa sa iyong sariling pangalan. Hiling ko ang iyong kaligayahan. Madam Hermosa, o mas gusto mo bang tawagin kitang Mina Kat? Tanong ng lalaki, habang iniabot ang kanyang huling basbas bilang isang kaibigan. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumapo sa balikat ni Mina bago siya tuluyang naglakad palayo, bitbit ang kanyang munting bag na naglalaman ng lahat ng kanyang natitirang ari-arian. Samantala sa kabilang bahagi ng bayan, ang mansyong Fuentebella ay naging isang tore ng katahimikan at alikabok. Ang mga mamahaling kurtina ay hinubad na at ang mga bintana ay tila mga matang walang buhay. Sa gitna ng malawak at abandonadong bulwagan, nakaupo si Doña Salvacion sa kanyang wheelchair. Ang matandang babae ay hindi na makapagsalita. Ang tanging tunog na lumalabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang huni na walang kahulugan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga anino sa pader, pinapanood ang paggalaw ng mga ipis at alikabok sa lugar na dati ay kuta ng kanyang kapangyarihan. Wala nang mga katulong na nag-aabang sa kanyang utos. Wala nang mga bisitang humahanga sa kanyang alahas. Siya ay naging isang bilanggo sa loob ng sarili niyang bahay, isang multo na buhay pa ngunit matagal nang kinalimutan ng mundo. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng latigo, kundi sa anyo ng isang nakabibinging pag-iisa. Para naman kay Rosenda, ang batas ay naging mahabagin ngunit makatarungan. Dahil sa kanyang mahalagang pagtapat at pagtulong sa kaso, binigyan siya ng mas mababang parusa na may pagkakataon para sa community service. Nakabalik siya sa kanyang anak, bitbit ang aral na ang perang galing sa masama ay kailanman ay hindi makapagbibigay ng tunay na kagalingan.
Isang hapon habang inaayos ni Mina ang mga dokumento para sa kanyang paglipat sa Laguna, nakatanggap siya ng isang liham mula sa pamunuan ng isang pampublikong pasilidad ng Charity Hospital. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na para pigilan ang kanyang mundo. Ang pasyenteng si Elio Fuentebella ay nasa huling yugto na ng kanyang karamdaman. Nais niyang makita ang kanyang pamilya bago ang huling sandali. Hindi alam ni Mina kung ano ang mararamdaman. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay ngayon ay parang mga abo na lamang na hinihipan ng hangin. Lumingon siya sa kanyang bunsong anak na naglalaro sa hardin, isang bata na may mga matang kawangis ng kanyang amang nagkasala. Panahon na para tapusin ang lahat ng sakit, anak, bulong ni Mina sa hangin. Pagdating sa charity ward ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga ubo ng mga pasyente ang sumalubong sa kanila. Ang bawat hakbang ni Mina sa pasilyo ay tila pagbabalik sa lahat ng mga gabing umiiyak siya sa hirap. Sa dulo ng ward sa likod ng isang kupas na puting kurtina, natagpuan niya ang kama ni Elio. Dahan-dahang hinawi ni Mina ang kurtina. Ang nakita niya ay isang lalaking tuyot, na ang katawan ang mga pisngi ay nakalubog at ang mga kamay ay nanginginig sa bawat paghinga. Nakahiga si Elio, ang kanyang paningin ay nakapako sa kisame. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Mina ay ang hawak-hawak ng lalaki. Ito ay isang luma at lukot na larawan ng kanilang kasal, isang larawan kung saan sila ay nakangiti. Bago pa man dumating ang ambisyon ng peklat at ang apoy, isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Elio nang maramdaman niya ang presensya ng isang tao. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, muling nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng pinakamababang antas ng kanilang buhay. Mina, dumating ka. Ang boses ni Elio ay parang isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin mahina at halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng mga kagamitang medical sa charity ward. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang at pag-iwas ay ngayon ay nakatitig sa kanyang asawa ng may matinding pagsusumamo. Hindi ako naparito para sa iyo, Elio. Naparito ako para sa anak natin, tugon ni Mina. Ang boses ay kalmado, ngunit may pader ng distansya. Gusto ko siyang makita ng kanyang ama sa huling pagkakataon upang hindi siya lumaki na may dalang katanungan sa kanyang puso. Dahan-dahang inilapit ni Mina ang kanilang bunsong anak sa gilid ng kama. Ang bata na may mga matang kawangis ng kay Elio ay tumingin sa kanyang amang nanghihina. Walang takot, walang pag-aalinlangan, hinawakan ng maliit na kamay ng bata ang nanunuyong daliri ng lalaki. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Elio, isang hikbing puno ng pagsisisi, na ngayon lamang lumabas matapos ang maraming taon ng pagkakamali. Patawarin mo ako, Mina, sa lahat ng kahihiyang idinulot ko sa iyo, sa pagtalikod ko nung kailangan mo ako, sa pagkamatay ni Santino. Ubo ni Elio, ang bawat salita ay may kasamang dugo na nagpapadungis sa kanyang puting kumot. Naging mahina ako, nabulag ako sa pera at sa kapangyarihang ipinangako ni Belen. Hinayaan kong masunog ang lahat ng mahalaga sa atin. Tumingin si Mina sa larawan ng kanilang kasal na hawak ni Elio. Ang bawat linyang nakasulat sa mukha ng lalaki ay kwento ng isang taong naging biktima ng sariling kasamaan. Dahan-dahang hinawakan ni Mina ang nanlalamig na kamay ni Elio. Ang haplos na iyon ay hindi haplos ng isang nagmamahal na asawa, kundi haplos ng isang taong nahanap na ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Pinapatawad na kita, Elio. Malumanay na wika ni Mina habang ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang bagong pisngi. Pinapatawad kita hindi dahil nararapat ka sa aking awa, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng puot na ito sa aking pagtanda. Ipinapalaya ko na ang aking puso mula sa tanikala ng ating nakaraan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Elio. Mina, maaari ba tayong muling magsimula? Umiling si Mina ng may lungkot. Ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik, Elio. Ang landas nating dalawa ay natapos na sa gabing masunog ang ating bahay. Ngunit ang katarungan ay nakamit na natin. Ngayon maaari ka nang lumisan ng payapa. Sa sandaling iyon, kinuha ni Mina ang isang lumang singsing mula sa maliit na kahon. Sa tabi ng higaan ni Elio, ang singsing ng kanilang kasal na matagal na niyang kinalimutan.
Dahan-dahan niya itong inihulog sa isang baso ng tubig na nasa lamesa. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa ilalim ng tubig ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang sumpaan. Ang ganap na pagpapakawala sa isang bond na matagal nang pinatunayan ng apoy na wala ng buhay. Ang paghinga ni Elio ay unti-unting bumagal. Isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang anak at kay Mina. Sa huling sandali naramdaman niya ang init ng patawad na mas mahalaga pa sa anumang kayamanan ng mga Fuentebella. Ang monitor sa tabi ng kanyang kama ay naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog na nagpapahiwatig na ang pintig ng kanyang puso ay tuluyan ng tumigil. Lisanin ni Mina ang silid habang karga ang kanyang anak. Ang pasilyo ng ospital ay tila naging isang landas patungo sa liwanag. Sa labas ang araw ay malapit ng lumubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Madam Hermosa o Mina, tawag ng isang boses mula sa likuran. Si Attorney Santos ang nakatayo doon, may hawak na isang asul na folder. Ito na ang huling dokumento mula sa korte. Ang lahat ng lupain ng pamilya Fuentebella na ninakaw mula sa iyong mga magulang at mula sa simbahan ay opisyal nang naibalik sa iyong pangalan bilang tagapangalaga ng iyong natitirang anak. Kayo na ang may-ari ng buong lupain ng San Jose. Nakatitig si Mina sa folder, ngunit ang kanyang isip ay lumipad sa isang maliit na papel na natagpuan niya sa loob ng kahon ni Elio bago siya lumabas. Isang sulat kamay ni Santino. Noong bata pa ito, isang panalangin na isinulat nito sa likod ng isang prayer card. Sana po laging magkasama si Mama at Papa, at sana ay maging masaya kaming lahat sa ilalim ng araw. Napahikbi si Mina hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katuparan ng isang pangako. Ang sakripisyo ng kanyang anak ay hindi naging sayang. Ang lupang dati ay naging mitya ng kamatayan, ay ngayon ay magiging simbolo ng muling pagsilang. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang malakas na hangin ang umihip mula sa dagat. Yumayakap sa kanyang balikat ng may lambot. Ang lamig nito ay tila isang yakap mula sa isang batang altar server na nagpapaalala sa kanya na sa bawat dulo ng gabi laging may naghihintay na bukang liwayway. 5 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang madilim na unos sa bayan ng San Jose. Ang lupain na dati ay naging mitya ng kasakiman at kamatayan ay nagbagong anyo. Mula sa abo ng lumang bahay kubo na nilamon ng apoy, isang maganda at maaliwalas na gusali ang nakatayo ngayon. Ang dating lupaing pinag-aagawan ng pamilya Fuentebella ay naging isang kanlungan ng pag-asa, ang Santino's Healing Haven. Isa itong sentro ng rehabilitasyon at pag-aaruga na nakalaan para sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan, lalo na iyong mga nagtataglay ng mga peklat sa mukha at katawan na dulot ng pang-aabuso o trahedya. Ang bawat sulok ng lugar ay napupuno ng sariwang hangin at liwanag ng araw, isang patunay na ang buhay ay laging may puwang para sa muling pagsibol. Sa loob ng malawak na hardin ng pasilidad, makikita si Aling Nena na matyagang nagtuturo sa mga kababaihan kung paano gumawa ng mga makukulay na palamuti at damit. Ang dating may-ari ng perya na kumupkop kay Mina sa panahon ng kanyang pagtatago ay ngayon ay nagsisilbing pangalawang ina ng mga nawalan ng tahanan. Hindi kalayuan sa kanya abala naman si Rosenda sa pag-aayos ng mga hapagkainan. Si Rosenda na pinili ang landas ng pagbabago matapos ang kanyang pagkakamali ay isang buhay na patotoo na ang pangalawang pagkakataon ay nagbubunga ng tapat na paglilingkod. Ang dalawang magkaibang babae mula sa nakaraan ni Mina ay nagkaisa upang tulungan siyang bumuo ng isang komunidad na walang puwang ang panghuhusga. Sa gitna ng pangunahing bulwagan ng sentro, dahan-dahang isinabit ni Mina ang isang malaking larawan sa pader. Ito ay isang ipinintang kwadro ng kanyang panganay na si Santino. Sa larawan ang bata ay nakangiti ng may dalisay na kagalakan habang hawak ang isang nakasinding kandila. Ang liwanag mula sa kandilang iyon sa dibuho ay tila nagbibigay ng tanglaw sa buong kwarto. Lumapit ang bunsong anak ni Mina, na ngayon ay isa ng malusog at matalinong bata. Hawak kamay silang tumayo sa harap ng larawan, nag-alay ng isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Sa pagpikit ng kanyang mga mata naramdaman ni Mina ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nasagot na niya ang pinakamahirap na katanungan ng kanyang buhay. Opo, nakapagpatawad na siya. Pinatawad niya si Elio na namatay sa kanyang kahinaan.
Pinatawad niya si Rosenda na nagkamali dahil sa desperasyon at pinatawad niya ang sarili sa mga pagkakataong naniwala siyang wala siyang halaga. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang regalong ibinibigay sa mga nanakit sa iyo, kundi isang susing nagpapalaya sa sarili mong kaluluwa. Mamamasaya na po ba si Kuya Santino sa langit? Inosenteng tanong ng kanyang bunso habang nakatingala sa larawan. Sobra anak, dahil ang liwanag na iniwan niya ay siya nating ginagamit ngayon para magbigay ng pag-asa sa iba, malumanay na sagot ni Mina, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Habang nagmamasid si Mina sa mga kababaihang nagtatawanan sa labas, isang maliit na batang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bata ay may malaking peklat sa kaliwang pisngi. Dulot din ng isang aksidente noong siya ay sanggol pa. Hinawakan ng maliit at nanginginig na kamay ng bata ang laylayan ng bestido ni Mina. Nang yumuko si Mina upang pantayan siya, inabot ng bata ang kanyang pisngi. Sabi po ni Aling Nena, dati rin po kayong may peklat sa mukha. Bulong ng bata, ang mga mata ay puno ng paghanga. Paglaki ko po gusto ko ring maging katulad ninyo, matapang at napakaganda. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Mina, hindi luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa umaapaw na kaligayahan. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ito ang tunay na aral ng kanyang mahaba at madugong paglalakbay. Ang tunay na dangal at kagandahan ay hindi nakikita sa kinis ng balat o sa dami ng yaman na nakatago sa kaban. Ito ay nasusukat sa tibay ng sikmura at lakas ng loob na bumangon mula sa abo ng kawalang katarungan upang hilumin hindi lamang ang sarili, kundi pati na rin ang sugat ng mundo. Nang hapon na iyon, lumabas si Mina sa gitna ng malawak na hardin ng Santino's Healing Haven. Wala na siyang suot na anumang alampay upang itago ang kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang mukha upang salubungin ang sikat ng araw. Ang banayad na tawa ng mga bata mula sa palaruan ay sumasabay sa malamig na ihip ng hangin na nagpapaguyod sa mga dahon ng puno. Dito sa lupaing ito, na minsang naging saksi sa kanyang pinakamalalim na pighati, natagpuan niya ang kanyang tunay na paraiso. Malaya na siya. Ang gabi ng paghihirap ay tuluyan ng lumisan, at ngayon siya ay nakatayo sa gitna ng walang hanggang bukang liwayway.